Pero ito naman ang una natin pag-uusapan. Ang cerebral palsy, sabi nila, ito daw ay isang permanent disorder na kadalasan daw lumalabas sa pagkabata o habang bata pa lang. Nako, napakagandang topic natin ito. At sino ba makakasama natin? Yes, makakasama natin Carla dito sa studio, si Director Pressy Deluria ng Philippine Cerebral Palsy Incorporated. Cerebral Palsy sa bansa. Good morning po, Director. Good morning. Director, ano ba ang causes talaga nitong sakit nito, cerebral palsy? Marami kasing pinanggagalingan na factors yan. Ang pinaka basic niyan will be the damage to the brain, na kung saan ang motor area yung affected. It can happen during pregnancy, during delivery, or even afterwards. So, let's say an accident or an infection acquired during infancy. So, halimbawa, kung na-acquire po yun during pregnancy, paglabas po ng baby, makikita ng manifestations yan. Director? During pregnancy, maari kasing yung bata will have weak yung pag-cry niya. Okay. O kaya naman bago pa ma-revive yung bata through the process of childbirth. So, mayroon silang i-administer ng mga tests, and then the doctors will score it. And then after that, kung meron man sila nakitang red flags, then they will be observing the child for longer. Dito po sa bansa, marami po ba cases ng marami? Marami. Wala tayong exact figure. We work on ratios. So, ang kanilang sinasabing incidence is 2 to 3% out of 1,000 births. Kung 100 million tayo, medyo malaki yung ating population ng cerebral palsy, di ba? Imagine, 2 to 3% will bring us up to 2 million, 3 million. May mga remedyo ba yan, Director, kapag naipanganak na yung bata? Ang ginagawa, yes, ang ginagawa natin, usually, first step will be to assess the and then rehabilitation program will be administered. So ito yung physical therapy para maagapan yung kanyang movement concerns, and then occupational therapy para nagagampanan niya yung mga dapat niyang magawa hanggang maabot niya yung magkita yung developmental stages na dapat niyang occupational therapy, no? May mga therapists na ngayon. Yes. Bagong kurso po yan eh. That's right. OT, occupational therapy. Hindi naman siya ganun kabago, pero konti lang talaga ang mga practitioners. Mga Pilipino. Sa Yes. States kasi talagang naghanap ng OT. Oo. Ito nakikita natin sa screen natin yung, this is a, tama po ba? Meron siyang cerebral palsy. Yes. So ito yung mga movements niya. Bukod po dito, ano pa po ba yung ibang effects ng kondisyon na ito? Bukod po sa restrictions ng movements. Lahat kasi ng muscles ang pwedeng ma-affect. It could be as mild yung, let's say, kamay niya nakakakilos naman, ang paa nakakakilos din, pero may slight limp sa paglakad. Pwede namang severe, tulad nung nakita natin, na pati yung kanyang leeg, hindi niya nakokontrol. In fact, pati, if it becomes worse, pati yung swallowing, because this involves muscles as well. Alam mo, ma'am, before, yung best friend ko kasi back in high school, they have this school for special children. And may nakita ko before talagang nagkaroon ako ng trauma. Kaya alam ko yung cerebral palsy because pagpasok ko sa school nila, may batang nanginginig. Tapos sila ko, bakit siya ganyan? May cerebral palsy. Ano po yun? Yung spasticity kasi yan ng muscles. The muscles are very rigid, kaya nanginginig sila. Maaring dahil nga siguro gusto nilang i-move towards a certain position, kaya lang wala nga yung connection between the brain and the muscles, nagkakaroon ng parang agaw dun sa movement. Para po sa mga pamilyang hindi po makaka-afford ng mga therapists, paano po yung tamang pag-alaga sa mga batang may ganitong uri ng karamdaman, Director? Ang PCPI, we're turning 60 years old. We're turning 60 on January next year, and we have been offering therapies for the longest time for free. Oh, galing. Siyempre, magandang may donasyon, pero hindi naman kapalit ng therapy ang donasyon. Ngayon, kung nasa ibang lugar, meron din kaming program for that. We call it our home care program. Yun lang, kailangan silang pumunta sa amin para maturuan namin sila. Okay. Kung hindi naman, sinusubukan din namin mag-set up ng mga community-based rehab facilities. June this year, we were able to successfully a CBR program at San Jose del Monte. Kasi po, Cerebral Palsy Awareness and Protection Week ang September, magsisimula na yan next week, and it has become one of our flagship activities na makakapag-set up ng ganyan. Kasi nga mahirap maghanap ng therapy services, lalo na sa mga malalayong lugar.
And it's very expensive kung tutuusin. So nabanggit niyo na po meron po kayong activity next week. Can you tell us more about this? Yes, yung Cerebral Palsy Awareness and Protection Week is on its 13th year. Ngayon, ang chair ay pinanghahawakan ng House of Representatives under the Office of Congressman Arturo Robes. So, yun yung kanyang distrito, San Jose del Monte. So, tumutulong kami doon kasi nung naggawa kami ng mobility clinic last year, naka-identify kami ng 80 such cases of cerebral palsy sa 2 barangay pa lang. So, medyo nakaka-alarm. Figured, dahil nga mahihirapan naman sila na magpadala ng mga pasyente sa amin, kahit pa sabihin mong libre, yung distansya na lang nakakapagod yan eh. Tulad ng pinag-usapan nyo kanina, traffic. So pati sila, magdodoble pa yung hirap nila. So we figured out a way kung paano madala yung service sa kanila. We partnered with Our Lady of Fatima University, and through their College of Physical Therapy, magagawa ng paraan yung pangangailangan dun sa kanilang lugar. So, tumatanggap din kayo ng mga donations? No? Oh yes, of course. Ito po tayong manawagan, Director, sa lahat ng may magagandang pusong tumulong at tutulong dito sa ganitong klaseng kosa. Ang Philippine Cerebral Palsy po ay matagal ng NGO na magbibigay tulong sa mga pamilya na nag-aalaga ng mga may cerebral palsy. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo para po mabigyan ng lunas at ginhawa ang mga taong may cerebral palsy at ganun pa man maturuan sila na maging bahagi ng lipunan. Okay. Usually kasi mga karamdaman, Director, balikan ko lang yung mga causes mo. Pwede bang ang isa sa mga sanin niyan yung mga free radicals around the environment, katulad ng sobrang stress, sobrang pollution? Hindi naman siguro traffic ang dahilan. Pero yung ang mga sinasabi kasi, like, meron kang illness during the first trimester of pregnancy. Yung mga ganyan, maaring high risk ka. In fact, even the age of the childbearing woman. Masyadong bata, high risk. Kung may edad, high risk din. Kung iinom naman ng gamot, lagi nga sinasabi, you have to consult with your OB. Diba? Or if you're taking medicines over the counter without consulting with your doctor, then it could actually harm the fetus. Hindi mo naman alam na nandiyan siya. And here you are, you're taking medication. Yung iba kasi na mga cases, there have been documented cases na yung sa blood factor among couples who are of different races. So, mataas yung chances niyan na magkaroon ng cerebral palsy yung kanilang offspring. But otherwise, the presumption is all children are born normal and healthy unless there was an injury to the brain, specifically to the motor area. So at least, nalaman po natin itong napakagandang usapin tungkol po sa cerebral palsy. Thank you so much, Director Pressy Deluria. Thank you. At sana marami pang makiisa doon nga sa inyong event. And of course, since na kanina nga, nanawagan pa kayo. And kasi this is really a serious case. And kawawa naman yung mga bata talaga. Ako nakakita na ako. May case sa gato'ng cerebral palsy and they really need help. Marami nga po, katulad ng kinuwento kanina ni Director na marami sa barangay. Isipin nyo, ang daming pumunta, no? Ganun pala yung mga case nila. And that is a very good project. Maraming salamat po again. At dahil dyan, tayo ay mag-time check. Ang oras naman po ngayon ay 7:28. Ang oras ay hatid sa atin ng GSIS. Maaasahan ng Lingkod Bayan. Mga boss, na lang kayo dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.